ng kapatiran, kapatid ng ano, na yung pagkain, pananamit, pag-iinumin, karagdagan na lang yun na ibibigay sa atin eh. Dahil ang mas mahalaga, yung dinadagdagan. Alin yung dinadagdagan? Yun namang karapatan natin bigay ng Diyos. Karapatan natin na ingatan tayo ng Diyos. Meron tayong karapatang umasa sa pag-iingat ng Diyos, sa pagkukup ng Diyos. Karapatan natin yung alam mo kung minsan yung karapatan ng isang anak na halimbawa, hihingi ka ng pera sa tatay mo. Ito, pili naman pera. Minsan, pakiramdam mo sa sarili mo bilang anak. Alam mo, may pera tatay mo, hingi kang pera. Anak mo naman ako kaya pili naman pera. Naghihingi ka na may pagkakatiwala, na may karapatan ka, kaya ka humihingi. Tama, Sis Luz? Tama po. Kung minsan, naglalambing ka sa tatay mo, kasi paniwala mo, anak ka niya eh. Karapatan mo paglambingan siya o humingi ka sa kanya o mag-depend ka sa kanya. Tama? Tama po. At ang Diyos hindi nagagalit doon. Natutuwa siya ron. Alam mo kapatid na Luz, meron ako ituturo sa iyo, no? Pag yung apo ko maliit, humihingi ng pagkain, kahit ako matutulog na at pagod na, natutuwa ang pakiramdam ko na somebody depends on me. Bakit? Kasi mahal ko yung apo ko eh. Pag yung isang taong dumidepende sa'yo, mahal mo, ikinatutuwa mo pag ini-istorbo ka eh. Naintindihan mo? Opo. Pero yung pagtaong hindi mo mahal, i-istorboin ka, baka hindi ka nga bumangon eh. Di ba? Tama po. Pero pag mahal mo yung isang tao na nagdidepende sa'yo, para it's a feeling of joy na mayroong dependence ka, na nagdidepend ka, mahal mo yung tao, nagdepend sa'yo, tutuwa ka eh. Ganun ang Diyos eh. Pagka kine-claim mo yung karapatan mo, humihingi ka sa Kanya dahil anak ka niya, siya lumikha sa'yo. Hindi ka naman nag-exist dahil sa sarili mong gusto. Nilikha ka niya. Well, kine-claim mo yung right mo, yung karapatan mo sa Diyos. You are claiming your right. You are asking Him for a favor. You are asking it with confidence and with trust because you know you are a child of God. And you have the right to ask Him because He is your Father and He is your Creator. You are asking it without any doubt. But most of humanity have lost that feeling. Maraming tao na iwala na nila yung damdamin na yun na pwede silang lumapit sa Diyos, pwede silang humingi sa Diyos, pwede silang maglambing sa Diyos dahil ama siya natin. Naiwala ng tao yun dahil nakapasok yung negativity na dala-dala ng kasalanang inuudyok ni Satanas. Pakiramdam natin, para bang wala tayong karapatan ngayon na sa Diyos. Di ba gano'n, Sis Luz? Tama po yung sinasabi niyo. Yun yung pakiramdam ng prodigal son, yung alibughang anak. Sabi niya, nung nagpapakain siya ng mga baboy, buti pa itong mga baboy na to, may pagkain, ako wala. Nagugutom siya. Babalik ako sa tatay ko. Sabi niya, sasabihin ko sa kanya, anak ko, hindi na ako karapat-dapat sa'yo na tawagin mo man lang akong anak. Gawin mo na lang akong gaya ng isa sa iyong mga alilang upahan. So yung feeling na naiwala na niya yung feeling ng pagkaanak, at ang feeling niya parang alila na lang siya, eskrabo. Yun ay feeling ng makasalanang tao na naiwala niya na yung karapatan niya bilang anak. Pero kung anak ka ng Diyos, dapat maramdaman mo na, kaya ako nanghihingi, Panginoon, wala naman po akong ibang ama, ikaw lang ang aking ama, ikaw lang ang sinasamba ko, ikaw lang ang sinusunod ko sa buhay, kaya wala po akong lalapitang iba kundi ikaw. Yung feeling na yun is a feeling of confidence na humihingi ka dahil may karapatan ka sa Kanya. Naiintindihan mo yan, Sis Luz? Opo, at yun po ay nakakapagpalugod pala sa Diyos. Yung humingi ka sa Kanya dahil
parang ipinaparamdam mo sa Diyos na kailangan mo siya, na you are hopeless. Amen. Amen. Natutuwa ang Diyos sapagkat pinaparamdam mo sa Kanya na you are dependent on Him. Wala kang ibang lalapitan at wala kang tangkang lumapit sa iba. Naintindihan mo? Amen po. Opo. Natutuwa ang Diyos doon. Kaya sabi ng Biblia, isang kaluguran ng Panginoon ang panalangin ng matuwid. Kung matuwid ka, yung panalangin mo, manghihingi ka, mang-i-istorbo ka sa Diyos Pero natutuwa ang Diyos. Para nga yung apo ko. Yung apo ko pag humingi, natutuwa ako. Pero pagka humihingi sa akin, yung tamad na iinis ako. No? Opo. Kasi pakiramdam ko, wala naman siyang karapatang humingi sa akin. Una-una, hindi kita kaano-ano. Pagkatapos tamad ka. Kahit nga hindi kita kaano-ano, pagka maayos ka baka yung ibibigay ko sa'yo, mas malaki pa sa ibibigay ko sa kamag-anak ko Ganun ang aking ugali So I enjoy that feeling when somebody depends on me. I enjoy that. Just like the Father in heaven. Nag-i-enjoy siya pag naramdaman niya na ikaw ay parang helpless, sa kanya ka lang lumalapit, siya lang ang inaasahan mo. Nai-enjoy ang Diyos niya, nalulugod siya sa panalangin ng mga banal. Di ba? Yun ay karapatan natin, kapatid na Luz. Karapatan mong manghingi sa Diyos, karapatan mong manalangin, karapatan mo na ikaw ay umasa sa Diyos, karapatan natin na tayo kupkupin ng Diyos, at dapat tiwala tayo na nasa pagkukup tayo ng Diyos, karapatan natin na bigyan tayo ng Diyos ng anghel de la guardia o security guard, karapatan natin yun, at karapatan din natin yung pagmanahin tayo ng Diyos. Pero lahat ng feeling na yun, yung damdamin na yun, naiwala ng maraming tao dahil sa kasalanan. Pakiramdam nila, wala nga sila karapatang lumapit na sa Diyos. Di ba ganon? Nakukuha mo punto ron, Sis Luz? Opo, Badeli. At ang naging bunga nga sa kanila, lumapit sila sa iba o naghanap na sila ng ibang Diyos at ibang lalapitan nila kasi naiwala na po nila yung damdamin niya na yon na sila sa Diyos lumapit at maging dependent sa Diyos. Gusto namin maibalik sa inyong pananampalataya. Yung feeling na tayo, anak ng Diyos tayo, may karapatan ng Diyos sa atin. Pero pagkatapos natin maunawa yung karapatan ng Diyos, maramdaman din naman natin may karapatan din tayo sa Diyos. Merong justice para sa atin, may justisya, may equity para sa atin. Meron tayong matuwid sa Diyos. Kagaya ng sabi ni Pablo, wala ba kami matuwid, kumain at uminom? Matuwid natin yung kumain dahil ginawa tayo ng Diyos na nagugutom. So, kailangan natin kumain, uminom, matulog, tumigil sa paggawa. Karapatan natin yun Kaya nga nagtanong si Pablo sa mga taga-Korinto, ako lamang ba't si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil sa paggawa? Wala ba kami karapatan magpahinga? Mahirap po yun, kaya sinabi pala ni Karapatan yun ng tao. Pero hindi yun ang pinakamahalaga sa karapatan natin Alin po ang pinakamahalaga? Yung kumain at uminom, hindi yun ang pinakamahalagang karapatan. Dagdag lang ng Diyos yun Ang pinakamahalaga sa karapatan natin, anak tayo ng Diyos, makakaasa tayo, kinukup tayo ng Diyos, meron tayong anghel de la guardia, at higit sa lahat, meron tayong kaligtasan. Karapatan natin yung kaligtasan, kapatid. At yung magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Siyempre, pag anak ka, may karapatan ka, inheritor ka ang tawag din sa ibang termino, Opo. Tagapagmana. Yung salitang tagapagmana, yung karapatan mo ng isang Kristiyano na magmana ka ng kabutihan ng loob ng iyong magulang na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang nagiging problema lang naiwala ng tao yung ano na yun. Pero kung maintindihan lang natin, kapatid na wala tayong, we can sleep like a baby, we can live as a baby without any worries at all. Wala tayong kaproblema kung hinahanap lang natin una yung karapatan ng Diyos. Halimbawa,
karapatan ng Diyos sambahin mo. Eh sa araw ng pagkakatipon may trabaho ka. Anong gagawin mo? Uunahin yung trabaho? Nako, kahit magtrabaho ka na magtrabaho, habang panahon ka magtrabaho, hindi ka makakaginhawa sa buhay. Bakit? Inuna mo kasi yung gusto mo eh. Pero kung inuna mo yung karapatan ng Diyos na sasamba ka sa Kanya, kahit maiwan mo ang trabaho mo, problema ng Diyos yun kung mawalan ka ng trabaho. Naintindihan mo ko, sis. Totoo po, tama po yun. Kung inuna mo yung kanyang karapatan, yung kanyang justisya, yung kanyang di kayusin ang lahat ng kailangan mo idadagdag sa'yo. Tinan mo yung mga taong inuna yung para sa Diyos. Hindi naman pinagkukulang ng Diyos yung mga yun yung mga ganong tao na inuuna yung para sa Diyos. Hindi ka mamamatay ng gutom. Ang sabi nga ni Cristo, kung yung ibon hindi naman nagtatanim, kumakain Ano ibig sabihin? Pwede ka rin kumain kahit hindi ka nagtatanim, basta't sumunod ka lang sa Diyos. Di ba? Amen po, tama po. Alam mo bakit, sis Luz? Bakit po? Hindi ka nagtatanim, kakainin ka. Maglalagay ang Diyos ng iba na magtatanim at mag-aalaga at maliligalig para bantayan yung tanim niya. Pero bandang huli, ikaw ang kakain ng pinagpaguran niya dahil anak ka ng Diyos. Naintindihan mo yan? Opo, totoo po yan. Hindi ka niya papabayaan. Yun. Hindi ka pababa. Kung yung ibon na, di naman nagtanim, nakakakain wala ka namang ibon nakita namatay sa gutom, kala mo. Merong ibon namatay, binaril. O kaya tiniyador. Pero namatay ng gutom, nahulog sa lupa yung ibon, hindi. Yun ang halimbawang binigay ni Kristo Ang mga ibon tingnan nyo, hindi nagbabangan, hindi nagtatanim. Pinakakain sila ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga nyo kaysa sa kanila? Di ba mas mahalaga ka kaysa ibon? Di ba, sis Luz? Opo. Pag sama-samahin mo lahat ng ibon, mas mahalaga ang isang kaluluwang nagbabalik loob sa Diyos. Kasi makamtan mo man ang buong sa libutan kasama lahat ng ibon, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala ka rin mapapakinabang. Ibig sabihin, mas mahalaga ka kaysa lahat ng ibon. Sis Luz? Amen po. Totoo po yan. Para sa Diyos, mas mahalaga ang isang tao kaysa sa lahat ng ibon. Kaya, kung yung ibon hindi niya pinababayaang magutom, lalo kang hindi magugutom. Kaya lang, ang kondisyon, hanapin mo muna yung karapatan ng Diyos, yung kanyang katwiran, yung kanyang paghahari. Kaya, sumunod ka muna, ibig sabihin nun. Yung karapatan ng Diyos, bigay mo muna. Sambahin mo siya, igalang mo siya, sundin mo ang kanyang utos, dumalo ka sa pagkakatipon, bigyan mo siya ng oras, quality hour, hindi yung nagmamadali ka, tingin ka ng tingin sa rin mo, anong oras na ba? 10:00 na pala ka, ginabbi na naman tayo. Gago! Kung hinahanap mo yung karapatan ng Diyos, at kung ang hinahanap mo, yung dapat mong ibigay na karapatan niyang siya'y sambahin mo, hindi mo titignan ng relo, lalo na kung nasa pagsamba ka sa Diyos. Tama, sis Luz? Tama po. Tingnan mo yung nagsusugal, tinitignan ba relo? Hindi po Hindi na nga alam mo ng oras at araw at gabi. Tinitignan nun, baraha. Opo. Hindi relo. Kahit maubos lahat ng oras na sa pagsusugal, okay lang. Tapos naman ngayon, sa Diyos, tingin ka lang tingin sa oras, tarantadong mga ito, dapat magbabatukan itong mga ito Minsan late na, tapos pagdating ng pag ginabi ng konti, tingin sa oras, late na. Bino mo, pasalamat ng kapatiran, manggagawa, late. Wala sa lokal. Anong klaseng pananampalataya ituturo mo sa kapatid? Manggagawa kayo, pasalamat ng kapatiran, wala kayo sa lokal, late. Masama ang klase ng example dun na manggagawa mismo late sa pasalamat ng kapatiran. Masamang example yan. Kaya masasabi ko sa inyo mga kasama,
ibigay natin yung karapatan ng Diyos, yung kanyang katwiran, yung kanyang dikaiosune. Ibigay natin yun. At pag nagawa mo yun, wala ka nang aalalahanin pa. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Kung kailangan mo pagkain, dadagdag sa'yo. Kailangan mo asawa, dadagdag din sa'yo yun. Alam naman ng Diyos na ikaw meron kang hinahanap na partnership sa buhay mo companionship Alam ng Diyos kung ikaliligtas mo yan at makakabuti sa'yo, bibigyan ka ng Diyos ng asawa. Kasi lahat na yung gusto, pagbibigyan ng Diyos, pag hindi masama katwiran mo yun That is your right as a son of God. Diba? Yun ang ating tinatalakay sa paksang ito. Paano natin mapapanghawakan ang mga karapatan natin ito sa Diyos? Basahin natin ang Hebreo 10:36-38, Sis Luz. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Paano natin matatanggap yung pangako, Sis Luz? Sa pangangailangan, sa pagtitiis po. Para kung magawa natin ang kalooban ng Diyos, matanggap na yung pangako. Ibig sabihin, kailangan pala, para makaasa tayo dun sa lahat ng karapatan na yun na ibinigay ng Diyos, pati yung kanyang mga pangako, kailangan pala magawa natin yung kanyang kalooban. Tama? Tama po. At para magawa natin ang kanyang kalooban, nangangailangan tayo ng Pagtitiis. pagtitiis. Well, paano natin magagawa yung kanyang kalooban hanggang sa katapusan? To hold on to the promises of God and to hold on to our rights from God. And how do we do that continuously until the end? Tuloy natin sa 37. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kahuluwa. Ngayon, kailangan pala tayong mabuhay sa pananampalataya para makatagpos tayo hanggang wakas. We have to live in faith until the end. Because if we shall draw back, kung uurong tayo, His soul will not delight in Him. Dapat tayong mabuhay sa pananampalataya. Alam mo kapatid na itong salitang mabuhay tayo sa pananampalataya. Iba yung mabuhay ka sa paningin, mabuhay ka sa nakikitang mga bagay. Ang pag-asa mo sa nasa kikita mo. Ang pag-asa mo may pera sa bangko. Ang pag-asa mo marami kang properties. Ang pag-asa mo marami kang kaibigan. Ang pag-asa mo may alila ka. Yun ang pag-asa mo iba Hindi sila nabubuhay sa pananampalataya. They do not live in trust with faith. They live because of the material things they have reserved for themselves. But the Lord Jesus Christ said, look around. Magmasid kayo. He said, the life of man consisted not in the abundance of the things which he possessed. Sa Tagalog it says, At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo, at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ayan, ang buhay ng tao, hindi mahaba dahil marami kang pera. Ang buhay ng tao, hindi maging hawa dahil marami kang anila o marami kang pera o marami kang kayamanan o marami kang papel de libreta de bangko. Hindi doon ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao nasa kamay ng Diyos. Kahit wala kang pera, kahit ikaw ay pinakamahirap, pag gusto ng Diyos mabuhay ka, mabubuhay ka, Sis Luz. Amen po. Pero kahit nasa iyo lahat ng pera, napakayaman ang Shah of Iran. Yung Shah of Iran na nagkasakit sa lapay.
Maliit na bahagi ng katawan niya ang may sakit lapay, yung spleen. Ano? Napakaraming pera ng siaubiran. Hindi siya nakaligtas. Patay siya. Bakit? Hindi kasi ang pera ang bumubuhay sa tao. Ang bumubuhay sa tao ang Diyos. Ang may pasya sa buhay ay ang Diyos. Ang may-ari ng buhay ay ang Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, karapatan mong mabuhay. Siya ang bumuhay sa iyo. Hindi kanya papatikimin lang ng buhay. Karapatan mong mabuhay comfortably. Karapatan mong mabuhay na may kaginhawahan kahit na naghihirap ka. Alam mo, iba yung kaginhawahan ng kalooban kaysa sa kaginhawahan ng katawan eh, sislo. Maginhawa ang katawan ng mayaman, di naman sila naglalaba eh. Pero yung kanilang kalooban, pagod sa kaiisip, sa maraming problema sa buhay nila. Dahil yung anak nila, drug addict. Yung anak nila, kabibigay nila ng pera, may perang pambili ng drug, nalulong sa drug. Nasa ano ngayon? Nasa rehabilitation. Sila nasa mansion, yung anak nila nasa rehabilitation. Nag-aalala sila. Kaya, ang gusto kong maintindihan ng mga kapatid, no? Mabuhay tayo kung gusto natin makatapos, makapanghawak dun sa ating mga karapatan na mai-enjoy ng mga anak ng Diyos. Yung karapatan mo, ikaw ay proteksyonan ng Diyos, iligtas ka sa pamamagitan ng mga proteksyon ng kanyang kapangyarihan, bigyan ka ng anghel de la guardia, turuan ka ng aral na mabuti, hindi ka maligaw, hindi ka maloko ni manalo at ng mga kung sino-sino pa, at ikaw ay manatiling nananahan sa bahay ng Diyos, nakapanghahawak sa kanyang sa mga karapatang bigay niya sa iyo, kailangan lang mabuhay ka sa pananampalataya. Bakit? Kasi makakapagpatuloy ka hanggang sa katapusan kung may pananampalataya ka. Pagka wala ang pananampalataya, anong panganib ng sismus? Basahin natin ang 11:6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihina. Ayun, kailangan para makalugod ka sa Diyos sa lahat ng araw ng buhay mo, lumakad ka sa pananampalataya, nabuhay ka sa pananampalataya. Paano ba yun? Parang ganito. Meron pumunta sa pasalamat, pinilit ng tatay niya. Meron pumunta sa pasalamat, pinilit ng nanay niya. Meron pumunta sa pasalamat, pinilit ng asawa niya. Pero yung pumunta sa pasalamat dahil may pananampalataya, hindi pinilit yung kahit na sino. Yung sa atas ng pananampalataya niya, pumunta siya. Kaya magkaiba yung gumagawa ka at nabubuhay ka sa pananampalataya kaysa sa nabubuhay ka hindi sa pananampalataya. Parang ganito, na kung nabubuhay ka sa pananampalataya, aawit ka sa Diyos dahil sa pananampalataya. Hindi ka aawit dahil feeling mo, maganda boses ko. Hindi dahil doon. Hindi ka kaya aawit sa Diyos dahil ang feeling mo, maganda boses mo. O kaya hindi ka sasayaw para sa Diyos dahil ang feeling mo talagang bailarina ka, hindi ganon. Ginagawa mo kasi yan dahil sumasampalataya ka na yun ay dapat mong gawin, aral ng Diyos, umawit ka para sa Kanya. Di ba gano'n, sismus? Tama po. Nag-aabuloy ka, hindi para mapuri. Nag-aabuloy ka, hindi para magkaroon ng karangalan sa tao. Nag-aabuloy ka dahil sa pananampalataya mo na alam mo yung pananampalataya mo kailangang ipalaganap, makatulong ka man lang kahit 1 segundo sa broadcast na yung pananampalatayang minamahal mo, maitawid mo sa kapwa. Kaya nag-aabuloy ka sa pananampalataya, hindi dahil sa may nakakakita o wala. Tama? Tama po. Yun ang kahulugan ng nabubuhay sa pananampalataya. Na, halimbawa, may problema ka, pananampalataya mo
Ba't ba ako magpapakaloko? Bakit ba ako magre-rebelde o magsuicide? Ang sabi ng Diyos hindi kita pababayaan. Sabi ng Diyos na hindi ako pababayaan. Hindi pananampalataya ko yun. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Okay lang. Kahit may problema, hindi ako pababayaan ng Diyos. Tingnan mo kapatid na Luz, pinag-uusig ako. Lahat ng threat, dala-dala ko sa buhay ko. Pero awa ng Diyos, buhay pa rin ako. Dahil yun ang aking pananampalataya na hanggang gusto akong gamitin ng Diyos, gamitin nawa ako ng Diyos sa aking kapwa-tao. Pero kung gusto na akong pagpahingahin ng Diyos, I will never reject. Hindi ako tututol. Sapagkat kung minsan talagang masarap ang magpahinga, considering sa maraming mga bagay na nakakapagod sa kaisipan. Pero, bakit ako nabubuhay? Sabi ni Pablo, dun sa 2:20 ng Galacia, sabi niya, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ayun. Kaya si Pablo nabubuhay sa laman sa pananampalataya. Sa pananampalataya ko na napunta ako rito, sabi ko sa loob-loob ko, gusto ng Diyos na mapunta ako rito, and it took Gloria Arroyo for me to reach this part of the world. Kinailangan si Gloria Arroyo para ako makarating dito at ang Iglesia ni Manalo. So nagpapasalamat ako sa Diyos na karating ako rito dahil nung nangaral ako, nakita ko talagang yung mga tao sumasampalatayan talaga si Jesus. Hindi pananampalataya ko, kailangan ako talagang nangaral dito. Wala namang sabi sa loob-loob ko, wala namang kwenta ang buhay ko kung dahil sa pag-uusig, napunta ako sa ibang bansa. Sabi ng abogado ko, kasi tinatrabaho daw ng mga kaaway natin na talagang mapauwi ako sa Pilipinas para ako maikulong. Yung mga abogado. Kaya sabi ng abogado ko rito, brother, live a life of simplicity here, sabi niya. Mabuhay ka lang simple. Mag-low profile ka rito, sabi niya. Sabi niya gano'n, mag-low profile daw ako. Wag daw akong magpapakilala sa mga tao, wag daw akong makikisalamuha, low profile, sa bahay ka lang. Nung minsan naiisip ko, paano na ang buhay ko? Dahil ba natatakot akong mahuli nitong mga walang yang ito? Magtatago ako. Sabi ko sa Panginoon, sayang naman po ang buhay ko. 61 anyos na ako, sabi ko. Kunti na lang ang inahantay ko. Dadating na yung namamatay na ako dahil nasa Biblia naman yun Ang kaarawan ng aming mga taon, 70 taon. Sabi sa Biblia. O kung dahil sa kalakasan, umaabot ng 80. Maswerte ka pag inabot ka ng 80 dahil malakas ka. Ako naman, hindi naman malakas ako katutubo. Marami akong sakit, hikain ako. Meron akong allergic rhinitis. Meron pa akong ulcer. Kung halimbawa, 63 anyos ako, 62 nung nakaraan. Kung hindi ako nangangalal at lalabas, sabi ko, sayang naman yung panahon ko. Masayang na ako yung mayroong halos 1 taon na hindi ako nangangaral. Nandun ako sa Singapore. Nag-e-exposition kami. Doon lang sa mga lokal. Hindi naman kami sa radyo, telebisyon. Bawal naman sa Singapore ang mag-radyo ka at mag-telebisyon ka na religious program. Sabi ko, nasasayang ang buhay ko sa Singapore. Umalis ako sa Singapore. Nag-decide akong pumunta rito, kapatid ng Luz.
At nung nandito na ako, sabi naman yung lawyer na Amerikano galing sa Amerika at saka sa Singapore, huwag ka muna ikang lalabas mangangaral. Nung nagkulang isang taon na, sayang namang ako buhay ko, konti na lang natitira, magpapahinga pa ako. So nag-decide ako, against the advice of lawyers at against din sa mga kapwa manggagawa, naglagay ako ng programa sa telebisyon. Pagka nagprograma ka, Bradley, madali ka na nilang matutuntun. Sabi ko, sa loob lang ko, ako matuntun nila ako, dahil patay nila ako, mga walang niya, talaga yung mga demonyong iglesia ni Manalo na yun sa loob-loob ko. Sabi ko, di patay nila, okay lang. Sabi ko, di nangaral na ako sa telebisyon. Aba, pagkaraan ng 2 buwan, marain ang tumatawag sa telepono. Tapos, pagkaraan ng 6 na buwan, naglagay kami ng exposition. Dumating 500 tao pumunta sa exposition. Tapos unang exposition, 12 oras na ako nagsasalita, ayaw pa umuwi ng mga tao. Sabi ko, iba ito. May mga tao ng Diyos dito, yun ang hinala ko sa isip ko. Nagkatotoo yun, kapatid ni Diyos. So, lumabas ako, atas ng pananampalataya. Gusto kong mabuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ang pag-asa ko, kaya ako dinala ng Diyos dito, merong mga kapatid dito. At nakita ko tuloy na yung katuparan ng hula. Sabi ng Diyos, ililigtas ko aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing inuuran. Kaya may mga tao ng Diyos dito ngayon, kapatid na Diyos. Yan ang kahulugan ng mabuhay tayo sa pananampalataya. Na kahit wala tayong pera, may pananampalataya tayo. Yung pananampalataya natin ang nakakasustain dun sa kakapusan natin ng pera. Yung pananampalataya natin ang nag-o-augment o nagdadagdag dun sa kawalan natin ng lakas. Ang pananampalataya ay nakapagpapatuloy sa atin para magpatuloy hanggang wakas. Nabubuhay tayo hindi sa nakikitang mga inaasahan, kundi sa pananampalataya. 5:7 ng 2 Korinto. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yun ang sabi. Nagsisilakad kami, sabi ni Pablo sa mga Korinto, na ang sinasabi niya yung kami, yun ang mga mangangaral ng iglesia. Nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Yun. Kaya mga kapatid, para mapanghawakan natin yung ating karapatan sa Diyos na lagi tayong may maaasahang proteksyon, pagpapatawad, karapatan natin sa Diyos yung patawarin niya tayo. Alam kasi ng Diyos na may nanlolokot, nanlulukso, maaari tayong magkasala. So, karapatan natin sa Diyos na mapatawad niya tayo, mapagpasensyahan niya tayo, mapagpaumanhinan niya tayo, maunawaan niya tayo. Karapatan natin sa Diyos yun. Karapatan din natin ang proteksyon ng Diyos sa atin. Karapatan din natin yung manalangin sa Diyos, umasa sa Kanyang pagkupkop. Karapatan natin yun. At sa kahit taas-taasan ng lahat ng ating karapatan, yung mabuhay tayo kasama ng Diyos sa langit, magmana tayo ng Kanyang pangako. Para yan ay maganap natin hanggang sa katapusan, kailangan nating mabuhay sa pananampalataya.